Iniimbestigahan ni Lacson ang ugnayan nina Romualdez at Viscayas. Sinabi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson noong Miyerkules na iniimbestigahan niya ang isang bahay at lupa na binili ng dating House Speaker at late 1st District Representative na si Martin Romualdez at ang posibleng koneksyon nito sa mga kontratista ng pamahalaan sa flood control ang Viscayas. Ayon kay Lacson, ang impormasyon ay dapat beripikahin sa dating may-ari ng ari-arian sa Makati na nagsabi na maaari itong pagpatunay ng direktang koneksyon sa pagitan ng dating speaker at ng mga Viscayas. Anya saad ni Lacson na nais niyang linawin ang patuloy na ulat ng dating House Speaker na si Martin Romualdez ay bumili ng bahay at lupa sa isang high-end na subdivision sa lungsod ng Makati gamit ang mga Viscayas bilang mga harapan sa pagbili. Sir, against but to shed light, bakit ganun ang connection? Para pagkatiwalaan mo yung isang contractor na nasa sangkot sa, sinabi ko na to, 207.5 billion pesos na kontrata mula 2016 hanggang 2025. Napakalaki. So kung mayroong koneksyon, dapat na maliwanagan natin kung bakit ganun kalakas ang tiwala para ipagkatiwala mo yung pagbili ng isang house and lot sa isang subdivision, sikat na subdivision. Kaya sayang lang talaga, di ba? Nung si Marcoleta pang chairman, dire-diretso na sana eh. Yung mga Diskaya, nagsasalita na sila eh. Babanggitin na nila, malapit na. Eh, nagpanik kayo dyan sa Senado. Kayong mga tuta ni Marcos, di ba? Iniba nyo agad yung chairman. Tinanggal nyo si Marcoleta. Yan yun. Yan na dapat patungo na rin dyan. Siguro, isa na yan sa mga nasagasaan sa investigasyon. Yang kaso na yan sa pagbili ng bahay. Sa Makati City. At magkano po yung amount ng... Name your price yung usapan. Gusto natin maliwanagan kung magkano talaga nagkabentahan. Pero Ayun, mga kababayan at mga kapadspress. Mainit talaga ang sagutan at bangayan ng dalawang senador na si Senador Amy Marcos at si Pinky Lacson. Wala nang iinit pa sa idwaan ng dalawang to. Puro mga kumbagay kahinaan ng pinag-aawayan. Kahinaan ng isang lalaki. Pero wala sa itsura. Kahinaan sa pagdesisyon, kahinaan sa, kumbagay, walang yagba. Yung kahinaan na walang lakas ng loob. Siyempre, ang talagang matigas na desisyon, matigas na desisyon, yan po ang punto rito. Diba? Ito pa at yung pagbili ng Diskaya sa bahay ni Tamba sa high-end subdivision ay wala tayong katiyakan kung magsasabi ng totoo ang talagang owner ng bahay na binili ng Diskaya na bahay ni Tamba, di ba? Naging bahay ni Tamba. Sarswela na naman kaya itong investigasyon na to, di ba? Linamon na ng mga buhayang pera ng taong bayan tapos wala pang mastermind ang napapakulong, pati na rin 2026 na lalong tumaas at nangutang na naman ng tayo para sa, syempre, sa bibig, sa bunganga ng mga buhaya, nasasalpakan at lalamunin na naman ng mga pera natin. Diba? Kaya ito po, no, bago ang lahat, welcome po muna sa aking channel. Heto, at muling nagbabalik ang inyong likod, Padspress TV. Kaya ito po, panoorin po natin ang buong video. go ahead, sir. Sige, okay.
magsabunutan daw kami. Yan ang reaction ni Senator Amy Marcos sa issue ng di umano ay pork barrel sa 2026 GAA, allocables and her baseless insults, and untruthful criticisms against the Senate Blue Ribbon Committee, which I chair. Either Senator Amy thought na piluka yung buhok ko, or Ayan po, no? Wala na talaga. Napikon na talaga dito si Pinky Lacson. Dito kay Senador Amy Marcos. Sa mga tweet ay na-insulto. Kaya, Sir Pinky, Sir Senador Pinky Lacson, binibiro ka lang naman ni Manang Amy. Ibahin mo na kasi style mo. Epekto kasi yan ng pagiging tuta mo sa administrasyong ngagba na ito. Diba? Kasi urong-sulong ka eh sa investigasyon ng flood control eh. Biro mo na nag-resign ka na sa bilang chairman ng Blue Ribbon. Diyan sa committee na yan. Noon. At kailan lang binawi mo na tinanggap mo ulit ang pagka-chairman mo. Di ba? Ugali ba ng tunay ng isang lalaki yan? Wala kasing bayag ang magdesisyon. Urong-sulong. Tapos magtutuloy-tuloy ka ulit ng hearing ngayong Lunes. Urong-sulong na naman na ugali ng isang walang yagba. Diba? Ito, no? Tuloy po natin ang video ito. she was insinuating na bakla ako. Kaya siya nagamo ng sabunutan. Yari On na. both counts, I say nothing can be farthest from the truth. No? Una, hindi po piluka ang aking buhok. Idugtong ko na rin na walang peke sa mukha ko. Hindi rin pustiso ang ngipin ko. My teeth are all mine. Teka po, Senador Lacson, Senador Pinky Lacson. Hindi yan sa panlabas na anyo. Nakikita ang kainaan mo. O yung tipong bakla ang itsura mo. O ang dating mo ay bading. Tinatawanan ka siguro ngayon ni Senador Amy Marcos habang nagsasalita ka dyan. Kasi mali ang bintang mo sa kanya, Senador Pinky. Kasi masyado kang madaldal, maingay na puro chismis ang dating. Puro ka intriga lang, na puro wala namang matibay na ebidensya. Iyan, tinutumbok ni Senador Amy sa iyo. Mas madaldal ka pa sa babae. At walang paninindigan dyan sa Senado. Urong-sulong, di ba? Yan po yun. Ulitin ko, walang peke sa anumang bahagi ng aking muka. Pangalawa, lalong hindi ako bakla. At yung iniisip ni Senator Amy na bakla ako, wala siyang maaaring makita na macho dito sa mundo. Pangalawa, or anyway, please don't get me wrong, ano? I have nothing against homosexuals. It is their choice and I respect them for that. But as far as I'm concerned, kahit hindi ako kagwapuhan, para sa akin, masarap pa rin na maging tunay na lalaki. At tulad ni Tito Soto at Gringo Hunasan, macho din po ako. Pero, si Tuta Soto, iba naman yun, di ba? Tanong mo kay Ann Juliana. Lalaking lalaki. Period. And with all that said, I'm ready to answer your questions. Sir, balikan ko lang yung Ito kasi, alam nyo, Senador Pinky Lacson, pinatigil mo yung hearing. Ikaw, Pinky Lacson, ang laki na ng kasalanan mo. Kayong dalawa ni Tuta Soto sa taong bayan. Kasi, papunta na sa mastermind, yung investigasyon na yan, ano ginawa ninyo? Eh di, sumunod kayo sa script ni Tambaloslos. Itong parating na hearing na sa Lunes, kaya mo na bang kagatin ang amo mo na pinoprotektahan mo? Di ba? Isa lang ibig sabihin nun. Bad trip na sa'yo o di na masikmura ang pagiging urong-sulong mo dahil duwag ka kay Tamba. Di ba? At ulit po natin ang Senator Amy Marcos. How do you Video find yung ito. ganong klase o ng statement or reaction sa inyo naging pahayag bilang isang lawmaker? Well, nakakagulo, no? Hindi nakakatulong. Kasi unang-una, wala talagang pagpipigil o pagbabawal na ginagawa. Particularly ang chairman o sinong miyembro ng komite na nag-aatin ng hearing. Sino kami para magbawal sa kasamahan namin? No? So talagang masyadong insulto
sa integridad ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa amin lahat, for that matter. Even to herself, kasi member siya ng Blue Ribbon eh. Hindi nga siya nag-a-attend, so paano niya masasabi na pinagbabawalan siya o sila? So, anong intent? Oh, isa na nga ibig sabihin nun. Bad trip na sa'yo. Kaya di masikmura ang pagiging mali-maling desisyon mo. Mahina ka kasi magdesisyon. Urong-sulong ko dyan sa Senado. Yung imbis na yung dinerecho na yung paghihiring mo nun, dapat di natuwa pa yung mga tao sa'yo. Di ba? Kaya nga yung Senado baka sumabay na rin sa negative trust rating ng bangal na Pangulo ngayon, di ba? Niya, sirain yung credibility ng investigation ng Senate Blue Ribbon Committee? Hindi ko alam kasi even earlier, 'di ba, marami siyang sinasabi sa inyo na may babaliktad. Hindi ko alam kung bakit ginugulo niya. No? I think you better ask herself or her, no, regarding that issue. Pero napakababang level po ba yung mga statement o yung mga term na ginamit niya bilang sagot po sa inyo? Ayoko na mag-comment. Una-una, non-answer naman yung kanyang sagot eh. Hindi naman niya kinonfront yung issue, no? Sa halip, nililihis niya at anong mga issue pa ang kanyang sinasabi sa pagtugon doon sa naging usapan o usapin. And then dun po kay House Speaker Martin Romualdez, sino po yung may-ari ng biniling property na naging front to ay ang Diskaya? I'm trying to arrange a meeting with her, ano? And kapag may liwanag na, kasi narinig ko rin na parang willing siya mag-testify. Yung may-ari, sir? Yung may-ari, yung dating may-ari. Para talagang, at least, pwede nating paghanapan o magsimula ng investigasyon tungkol sa direct connection o direct link between the Diskayas and the former speaker. Pero mag-attend na ho this coming Monday yung may-ari ng property? Sinasabi ko, nag-arrange ako ng meeting sa kanya at kung sasang-ayon siya na mag-attend, papadala namin siya ng invitation. Sino po yung source ng information na... Marami. Marami nagsasabi niyan. So ito na po yung pwedeng maging direct link at baka Yung hindi simula, para may pagsimulan yung kung sino man yung gusto mag-imbestiga. against former Kaya nga, eto na kumbaga ang tanong diyan eto na ba 'yon? Eto na ba 'yun yung oras at panahon na sasagpangin mo na ang amo mo, 'di ba? Sasagpangin mo na ba si Congressman Tambaloslos, 'di ba? Speaker Romualdez? Not necessarily against, but to shed light. Bakit ganun ang connection? Para pagkatiwalaan mo yung isang contractor na nasa sangkot sa, sinabi ko na to, 207.5 billion pesos na kontrata mula 2016 hanggang 2025. Napakalaki. So Sir- kung merong connection, dapat na maliwanagan natin kung bakit ganun kalakas ang tiwala para pagkatiwala mo yung pagbili ng isang house and lot sa isang subdivision, sikat na subdivision. Kaya sayang lang talaga, 'di ba? Nung si Marcoleta pang chairman. Dire-diretso na sana Yung mga Diskaya nagsasalita na sila Babanggitin na nila, malapit na. Nagpanik kayo diyan sa Senado. Kayong mga tuta ni Marcos, 'di ba? Iniba nyo agad yung chairman. Tinanggal nyo si Marcoleta. Yan yun. Yan na dapat patungo na rin dyan. Siguro, isa na yan sa mga nasagasaan sa investigasyon. Yang kaso na yan sa pagbili ng bahay. Sa Makati City. At magkano po yung amount ng... Name your price yung usapan. Gusto natin maliwanagan kung magkano talaga nagkabentahan. Pero hindi po invited si former Speaker Romualdez. As I said, pagdating sa counterpart namin sa House, merong parliamentary courtesy na umiiral. Pwede lang namin silang imbitahan. Parang gagaya nung inimbita kay Toby Chanco. Nagsalita si Toby Chanco, 'di ba? Nung si Marcoleta ang chairman. Ganon, may parliamentary sila. Invitasyon lang 'yon. Walang sapilitan. Ang ginawa naman ni Toby Chanco, talagang hindi siya pinilit pero nilahad niya lahat. Talagang doon na-discover. Tinamaan doon si Saldico. Hindi pwedeng pilitin through the House Speaker. Pero kung ayaw nilang mag-attend, wala rin kaming magagawa. Kasi ganun din ang dapat na tratong ginagawa nila sa amin. Dahil nga sa umiiral na interparliamentary courtesy between... Mahirap magtago.
And balikan ko rin po si former Speaker Romualdez. Sir, kung mapapatunayan na yung connection niya with the Discayas, I think ang nabanggit po ninyo ay ginamit as front yung Discayas sa pagbili ng property. Ano po yung implications naman dun sa kaso ni Romualdez? At the very least, yung direct connection or link niya with the Discayas. Kasi hindi lang ganun. Hindi naman siguro nag-ahente si Discaya. Kung siya yung front, siya yung lumalabas na bumili, ganun na lang kalaki ang tiwala, kung totoo ha, ni Speaker at former Speaker kay Discaya. So hindi ganun kababaw yung kanilang yung kanilang samahan. Ibig sabihin, sir, kung may ganun silang connection, mas malalim pa yung ibang possible transactions nila. Correct. That is the implication. I'm not saying na cast in stone na talagang involved na talaga si former Speaker. At least we have something to start with, di ba? And sir, yun pong pagbili ng bahay, kinonfirm po yun nung may-ari, nung dating may-ari, na si former True. Speaker at Discaya yung bumili. Through third parties. Yeah. Nakikwento niya nga yan eh. Kasi ang isa sa mga kwento, nung mapanood ng mga maid, sina Discaya rito, ma'am, yan yung bumili ng bahay mo ah. Ganon. Yun yung konting detalye, no? But these are, of course, hindi galing sa, so to speak, yung horse's mouth. Kaya gusto natin, maimbitan mismo yung former owner na siya na mismo magsabi na ang kausap niya, mga Discaya. But hindi lang isang source ito, maraming sources ito. I've spoken to at least 3 sources na pare-pareho yung sinasabi. Hindi pa nagkakausap, pero may mga indication na gusto mag-testify. Pero sir, wala kayong hawak mga dokumento Wala. ng bentahan, Wala. ng property? Ayan po, no? Hanggang dito na lamang po. At syempre, napakinggan natin at napanood ang buong video na nagpagsasalita ni Senador Ping Lacson as Pinky, as in urong sulong, di ba? Kaya yan po, no? Hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.